Iniran tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasamang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pagbalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ng mga nagbibili at namimili roon at ipinagtaob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templong sinuman, may daladalahan. At tinuruan niya mga tao, sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buwato'y humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa umahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan niya'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka diyan. Tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyong pagkakasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. May ginawang Panginoon sa Ebanghelyo ng araw na ito, nakagila-gilalas at parang hindi nararapat.
Ano ang kanyang ginawa? Nagugutom siya. Naganap na makakain. May nakitang puno ng igos. Maraming dahon. Ngunit nung lapitan niya, walang bunga. At sabi sa atin ng Ebanghelista ni San Marcos, hindi naman napapanoon pa ng puno ng igos. Wala naman talagang mahihintay doon. Ngunit sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos na iyon. Sinabi niya, wala nang makakakain ng iyong bunga. At nangyari nga kinabukasan ng daanan nila, natuyo na yung puno ng igos. Namatay. Ang sumpa ng Panginoon ay tumalab. Hindi na nga siya magbubunga sapagkat namatay na. Bakit ginawa ng Panginoon yon? Ito ay isang talinhagang buhay. May gusto siyang ituro. Ano ang gustong ituro ng Panginoon? Eto, nais niya ng kanyang mga alagad ay maging mabunga. Hindi mabongga. Iba yung mabunga sa mabongga. Yung mabongga, nako, magaling marahil magsalita. Marahil hinahanga ng mga tao. Wika nga maraming likes. Kung baga sa computer, maraming likes. Trending na yon, mabongga. Ngunit, mabunga ba? Ang sabihin, talaga bang nagbubunga para sa kaharian ng Diyos? At ang ating Panginoon nagpakita ng tunay na bunga. Nagpunta siya sa templo. Nando doon, ako, ang daming sumasamba. Ang dami. Ngunit anong ginawa niya? Pinalayas niya ang mga hayop, pinagtutumba ang mesa ng mga nagpapalit ng pera. At pinalayas niya ang mga hayop doon at ang mga nagtitinda. Marami nga silang tubo, mabunga, mabongga. Ngunit, hindi mabunga. Hindi ang Diyos ang nakikinabang, kundi sila. Kanya sabi ng Panginoon na susulat, ang aking tahanan, ang aking templo'y ituturing ninyong aking tahanan. Ngunit ginawa ninyong lungga ng mga magnanakaw. Yun, kahit na mabongga, hindi mabunga. Nais ng Panginoon na tayo ay maging mabunga, hindi mabongga. Sabihin natin, mabunga, hindi mabongga. Sabihin natin ulit, nais ng Diyos na ako'y maging mabunga. Yun. Mabunga. Ano bunga? Ang tunay na pagmamahal sa kapwa-tao, taimtim na pagsamba sa Panginoon Diyos at pagpapatawad sa kapwa. Yun ang narinig natin sa unang pagbasa. Magmahalan tayo. Paglingkuran natin ang ating kapwa. Yun ang una, magmahalan. Ikalawa, magpatawad. Narinig ninyo, pag nananalangin kayo, patawarin muna ninyo ang nagkasala laban sa inyo. At ikatlo, pinakamahalaga sa lahat, taimtim na pagsamba sa Diyos. Natutuwa ako tuwing pupunta ako dito sa Quiapo, nakikita ko kung minsan nasa sulok lang, nakataas ang kamay, nakapikit ang mata, nagdadasal. Taimtim na nagdadasal. Taimtim na sumasamba sa Panginoon Diyos. Nakikita yon ng Panginoon. Nakikita kayo at ang inyong mga puso. Sana po tayong lahat maging taimtim ang pagsamba at pagmamahal sa Panginoon. Amen.